idea po kayo, may statistics po ba kayo? Mga ilan po ba? Yes, ma'am. Mga 1 million. 7,000 plus. 7,000 eh. Ayan, may figure kayo. So that's your baseline. Meron na kayo. Then when you do the intervention, meron na kayong point of comparison. So, yung 7,000 na yung kailangan yung mapababa. No? 7,000 households po ba yan? Yeah, Davao City. Focus group discussion. How do you do an FGD? Because this is also another effective way of gathering information. When you do a focus group discussion, di po ba ginagather ninyo mga 7 to 8 people yan? Tapos meron kayong mga questions, meron kang facilitator. So bawat tanong, iikutin, no? Tapos mag-share sila ng kanilang answers. Okay. Kung ayaw mo naman ng focus group discussion, pwede ka naman mag-key informant interview or KII. So punta kayo dun sa mga key persons, i-interviewin ninyo yung mga key persons, like halimbawa yung DOH regional officer ninyo, di po ba? Key person po yun. Historical mapping. Anong historical mapping? Ititrace po ninyo ang mga events. For instance, sa Davao, kailan po na ang foundation anniversary po ninyo, kailan po? Aware po kayo kung kailan na-establish ang Davao as March? Yung mga taga Davao po. March 16. Okay? So, anong year po? Alam niyo po kung anong taon? 70th anniversary. So, mula sa pagka-establish niya, 70 years ago, iti-trace natin, no, yung pinagdaanan ng Davao City. Ano-ano yung mga major events na nangyari? Na related sa drugs. Kung mati-trace natin, kailan ba nag-umpisang pumasok, halimbawa ang marijuana, ang shabu, so yung police record, no? Iti-trace mo doon. Yun pong ibig sabihin ng historical mapping. Tapos halimbawa yung mga terrorist attacks, na sa tingin ninyo connected sa drugs. Ilalagay po natin yan sa historical mapping para makikita natin, ang dami na palang nangyari, no? Na related sa droga. Yun po ang makikita dito sa data na to. Organization Service Matrix. Ano naman po ito? Maganda po itong Organization Service Matrix para makita ninyo what are the different organizations in Davao City, no? Na merong advocacy sa drug prevention. So, ang Seventh-day Adventist, no, as a church, very active. Crucial po yun na ililista ninyo. So, ano ang mga services na na-provide ng Seventh-day Adventist? And then, ano pang mga NGOs? Okay? O local organizations na very active sa drug prevention campaigns. Resource and social mapping. Health Expo. Ano ito? Resource. Sabi natin kanina, iba't ibang klase ang resources. Dito pa lang ang yaman na ng resource ninyo. Ang human resource ninyo, tingnan ninyo, ang dami. Coming from different disciplines. So kung ililista ninyo, identify ninyo, halimbawa sa barangay na ito, sino-sino mga professionals na pwedeng itap. Meron kang medical doctor, meron ka dyan psychologist, you have an educator, you have a pastor. Ang dami. And then, social mapping. So, saan yan nakakumpul? Titingnan mo yung mga households. Sa barangay na to, ilan ang households? Ilan ang professionals? Nasaan sila? Ilan ang facilities? Meron mong barangay hall dyan, may barangay center. Nasaan yan? I-map out nyo siya. Para makita ninyo kung gaano kayo kayaman sa resources. Nag-gets nyo po yung resource and social mapping. Ito na pong sinasabi ko sa inyo na criteria for identifying issues that matter. So how do you prioritize? First, relevance. Importante ba ang issue na yon? Ang issue po ba sa droga, importante? Yes, lahat tayo nag-a-agree doon. Urgency.
Yes. Magnitude. Laki ng sakop. Oo, tsaka di po ba pag problema sa droga, pamilya na yan, di ba? Pamilya, and then syempre pag families ang affected, whole community will be affected. Importance, halos pareho na dun sa relevances and doability. Kaya ba natin siyang supuin? May magagawa ba tayo? Yes. Ang dami natin pwedeng gawin para po yan masolusyonan. So, based po dito sa ating criteria, nakikita natin na priority ang drugs. Sige po, move on muna tayo sa drugs. Ano pa po mga issues sa community ang sa tingin ninyo na meet din itong mga criteria na to? Importante siya, urgent siya, malaki, no? Malaki ang sakop, malaki ang naapektuhang population, doable naman, no? Yung intervention. Sa Davao po, ano pa po ang mga issues ninyo maliban sa drugs? So, economic, no? Yung poverty, naririnig ko. So, between drugs, actually, poverty and drugs, connected po yung dalawang yon. Diba? So, nagsasanga yun. Between the two, alin po ang priority ninyo? Mukhang droga, no? Naririnig ko po mula sa inyo, droga. Sige po, at least na-gets na ninyo ang criteria natin. The next step is to set goals with the community and select appropriate intervention. Okay, so you go back to the community, di po ba sabi natin, from the planning process, involve them, and collaboratively, you need to set the goals. Tapos ima-match po natin ang appropriate intervention. Mamaya po sa international standards, i-introduce ko po sa inyo ang ilang effective interventions na pwedeng gamitin po sa community. And then you need to outline an implementation plan. So, paano na natin isasagawa yung ating intervention? And the activities under this is to review the existing program. Baka naman po yung community, meron na silang anti-drug program. Kaya lang, hindi lang nai-implement ng maayos. Kailangan po muna natin mag-conduct ng inventory of existing programs. Sometimes we don't need to come up with a new program. Baka meron na, hindi lang nai-implement. So, go back and review. Project identification and designing. So, kung meron na, pwede namang i-repackage nyo na lang yon. Kung hindi pa talaga siya nag-i-exist, then, that's the time na i-introduce yung programa. Project appraisal and prioritization, yun po sinabi natin kanina, no? Kung ang daming issues, tingnan kung paano natin ipaprioritize based on the criteria. Programming and budgeting. Sino po sa inyo dito ang sanay na sanay gumawa ng budget sa mga programs? Meron po ba sa inyo itong budget officer? Oo. Yung talagang yun po ang trabaho. Ayun, may nakikita po ako sa likod na nag-raise ng hand. So, actually, mahirap siyang gawin. No? So, yung detailed, lalagyan mo yan ng corresponding budget. Establishment of Monitoring and Evaluation Scheme, M&E. Ang sinasabi po, ang lahat ng programa, bago natin yan i-implement, sa planning stage pa lang, malinaw na dapat sa inyo paano ninyo i-monitor at paano ninyo i-evaluate. Hindi pa pwede na kung kailan malapit ng matapos, tsaka nyo lang iisipin, ay, paano nga ba natin malalaman kung naging effective ito? Kailangan po package yan from the planning, no? Sa umpisa pa lang, pag-isipan, paano po siya i-monitor at paano po siya i-evaluate. Pwede po at this time, tumayo po muna tayo ulit kasi nakikita ko po ang inyong mga mukha, no, na parang nakikipaglaban kayo sa espiritu ng antok. Sige po, nababasa ko po yan. Pwede po tumayo po muna tayo, lahat.